this shit up. What is your profession? Hi guys, this is DJ K21 and shoutout mega letter shoutout sa lahat ng mga Dabber Gods natin dyan at sa mga manonood. My God, hi! Boom! Ayan, panibagong episode na naman po ng ating panayam at sa ating mga balitang showbiz dyan lang sa Philippines. Boom! And please don't forget to like and subscribe to my channel and shoutout again kay Lila Boss Chris Ulo, sa mga defenders ng TVJ, kay Bro J Guevara, sa mga shoutout din po kay Miss MC, and shoutout po sa mga ating mga kaibigan dyan, sa mga kalahi at sa iba pong mga ano dyan, mga tropa-tropa natin. Boom! So ito na naman, ang pamagat natin guys is about who's famous. Sino nga ba ang sikat? Ibibase natin sila kung kani-kanino, no, kung ano yung kategorya nila, no, sa pagkasikat. So ito na nga po, makinig po tayo kay sa isang YouTuber na si Starry Rai. Kaibigan natin yan. She's one of the friends of friends. So friends of friends, ika nga, diba? Diba ang saya? So pakinggan na natin and let's start the show. Ayan, labas tayo muna ito. Huwag ka magalala! Hindi na kakainin yung IC! Tila may trauma na sa icing ng cake si Uncoverables. Oh, ayan, na-trauma sa icing. Kasi naman yung kalandian sa icing, Vice. Dinala mo pati sa sa harap ng television, whole world. A lot of people are watching. O di nga, pati bata, di ba? Hindi nyo man lang kasi inisip yung kalandian nyo eh. Hindi nyo ilugar. Hindi naman ako sa bias, guys, sa mga Vice dyan. Okay, nandun na tayo. It's part of the show. But you need to, a little common sense. Common sense na lang po na hindi dapat natin ginagawa yun sa harap. Hindi lang kasi adult na nanonood sa television, no? Pati bata. Kaya sana pag may time, pag-aralan next time, no? Hindi yung puro kalandian kasi. Boom! Yan ang hirap kasi, Vice, eh. Star Vice ganda dahil sa naging issue sa kanila ng partner na si Ayon Perez. Kaugnay ng pagkain nila nito gamit ang kanilang mga daliri sa Isip Bata segment ng It's Showtime. O, diba? Na-trauma. Na-trauma siya kuno sa paano? Pinili mo kalandian. Boom! Minsan kasi nilulugar, hindi porket artista tayo, diba? Hindi porket artista tayo, we can do everything. That's why planet Earth has a rules. Boom! Oh. Sa latest episode ng noontime show na It's Showtime, August 19, ipinagdiwang ng mga host ang kaarawan ng singer-songwriter na si Ogie Alcacid. Dahilan pa Ayan, happy birthday kay Ogie Alcacid. Kaso nagtataka naman ako dito, bakit kayo nasa Showtime, di ba, GMA? So bagay, iisa lang naman ang world ng mga artista, di ba? Boom! Pero guys, no, napapansin nyo guys, no, sasanib puwersa na ang GMA tsaka Showtime, no. Kasi alaban nila mga legends sa kabila, which is TVJ tsaka mga Dabber Gods. Eto guys, lalo na kay Rendon, shoutout sa'yo, Rendon. Rendon, hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa mga artista. Hindi ka pwedeng lumibel. Why? Kasi may kanya-kanya yung pinaghirapan, may kanya-kanya din yung estado na pinatunayan sa buhay nila. Kumbaga sa level, ikaw ay nasa dulo. Tapos sunod si Vice Ganda. Tapos sunod si Michael B. Pero kung papapiliin mo ang taong bayan, since kopong-kopong days until now, ang pipiliin nila sigurado TVJ. Bakit? Kasi hindi sila nagsimula sa ganyan lang. Marami silang pinaghirapan. Boom! Unang-unang pinaghirapan nila, alam mo kung ano? Banda. Kung ikaw, Rendon, ay pinanganak sa ganung maintindihan mo yung hirap ng buhay, ano yung mga pinagdaanan bago maging artista. Maraming hindi, it's not an easy life. Kaya ito si Rendon, ikaw,
Ang dami mong nasasabi, hindi mo mapuna yung sarili mo. Ang dami mong puna sa kapwa mo, lalo na to sa mga taong ito, di ba? If you want people to recognize you in a good way, di ba? Pansinin mo, baguhin mo yung mga mali mo. Baguhin mo yung ayaw ng tao sa'yo na magustuhan ka ng mga tao in a natural way, like TVJ. See? Kay Vice Ganda naman, wala namang may gusto dyan masyado eh. Yung mga nababaliw lang sa kanya, nababrainwash, I don't know why. Ako guys I'm not a big fan of Vice Ganda ever. Why? Kasi guys, unang-una, parang papansin. Hindi naman ako sa naninira, no? Papansin, kulang sa pansin. Kung i-compare mo naman siya kay Michael V, si Michael V, original yan. Tao, makisama, okay siya, ganito siya, ganyan, no, di ba? Nakalakihan ko rin yan si Michael V. Kaya, kung i-compare ko yan sa dalawa kay Vice Ganda kay Rendo, di magsama sila ni Rendo. Tapos, pero pag ginano nyo naman sa TVJ, guys, TVJ is the best. Why? Kasi guys, kumbaga, mythical. They are one of the big legends in the industry of Filipino cultures. Yung kultura natin mga Pilipino, nandun na sila eh. Tumatak na sila sa mga Pilipino. Kaya wala tayong magagawa. Kung ang taong bayan gustong-gusto talaga ang TVJ, wala tayong magagawa. Hindi nyo pwedeng dayain yan. Para magkaroon ng cake sa studio. Samantala, nangihipan na ni Ogie ang cake, tila lumayo naman dito si Vice Ganda dahil nga sa mga nangyari. Tingnan mo, lumayo si Vice Ganda. Bakit? Style mo. Papansin, kunyari trauma, pero gustong kamayin yung cake. Niloloko mo naman kami, papansin ka lang for funds, for show. Boom! Para kunwari yung MTRCB hindi mapansin yung ginagawa mo. Wala na, ginawa nyo na ni Ayon, no? Anong nangyari nga. Ngunit nandoon ang kanyang bagong kaibigan na si Michael B para siya ay suportahan. Ayon kay Vice Ganda ay icing, Ayon labas muna tayo Ayon, ayoko na dyan. Pagkatapos ito sabihin ni Vice Ganda ay maririnig na kino-comfort ni Michael B si Vice Ganda habang ito ay lumalayo sa cake. Ayon kay Bitoy, relax, relax. Tignan mo, iiyak-iyak. Style, alam mo, etong hate ko kay Vice Ganda guys, kasi ginawa niya yung kalokohan, hindi niya pinag-isipan. Nung nandiyan na yung kalokohan, pinagbabayaran niya ang sakit, di ba? Aray. Reality of life talks. O di nga. Boom! Kaya always remember, bago mo gawin ng isang bagay, pag-isipan mo 100 times. Bago ka magdesisyon sa isang bagay, lalo na pag ikaw ay artista at ikaw ay nasa isang segment na ganun, na maraming mamamayang Pilipino, it's not only Filipino, even ibang lahi nanonood sa'yo. Around the world, planet Earth in short. Boom! To tell you frankly, nakakahiya. Minsan nakakahiya na sabihin na, yan ba si Vice? Ay, di ko lala yan. Minsan, you cannot expect people to like Vice Ganda and Rendon. Michael B, okay pa yan eh. Ako guys, Ogie Alcacid, okay pa yan. Sila Michael B, okay pa yan. Pero yung ginagawa ni Vice, parang KSP na kasi. Over the backend, you know. Parang over papansin ang tawag. Relax, kalma. Natawa naman ang mga badlang people maging ang mga It's Showtime host sa nakakatuwang eksena na ito ni Vice Ganda at Michael B. Gayunpaman, kahit biro lamang ito ng komedyante ay maraming nakapansin sa tono ng boses ni Michael B habang pinapakalma nito si Vice Ganda. Anila, ay parang sincero si Bitoy sa pagsabi ng kalma kay Vice Ganda. Dahil nga sa gestures na ito ni Michael B ay maraming Vice Ayon fans ang humihiling na magkaroon ng pelikula ang dalawang comedian icons. Lol. Grabe naman. Dahil lang sa cake magkakapelikula. Hindi pa nga napapatawa, hindi pa nga pinag-iisipan ni Vice yung ginawa niyang pagkakamali. Yan tayo eh. Yan ang hirap minsan sa ibang Pilipino din no. Yan ang hirap pag may nagawang mali, tino-tolerate. Kaya inuulit-ulit. Okay lang ulit-ulit, di lumaki ulo, di nga. Boom! Diba? Pero for me, it's better to give her a penalty like 1 month na walang pasok. Kasi, para magtanda, tapos ilagay nyo siya, reorient nyo yan si Vice Ganda
what's the right attitude, right behavior as an artista. Kasi pag etong si Vice Ganda guys, to tell you frankly kung iahalin tulad nyo yan sa mga lumang artista, ang layo. Sa mga lumang host, na mga nag-hosting na mga ano, ang layo niya kay TVJ, ang layo niya kay Willie Rebellame, ang layo sa mga dating sa Sari Manok, yung mga ano noon before, mga TV shows. Ang layo, sobra. Kasi pansinin niyo sa Showtime, lagi may issue. Laging kay Vice. Every time, mabibilang nyo sa kamay nyo agad kung ilang beses siya nagpapasaway. Hindi na pagkakamali yun, nananadya pasaway. Di wow. Dahil umano ay panigurado magiging blockbuster ang proyekto na pagsasamahan ng dalawa kung sa Blockbuster pa nga. Yan ang hirap kasi. Boom! Hindi ako niniwala sa blockbuster. So, seryoso, hirap. kaling ito ay mangyari. Sa kabilang banda ay nagpahiwatig si Vice Ganda ng isang pagrespeto kay Michael B. sa pamamagitan ng pag-post si Vice Ganda ng larawan nila ng batikang komedyante na magkasama. May caption din ito na icon. Samantala, dahil sa nakitang suportahan ni Vice Ganda at Michael B sa isa't isa, ay maraming nagbe-mention ngayon sa social media influencer na si Rendon Labador. Di ba? Rendon. Ang numero unong laitero. Pasaway na nila lang. Pasaway na hindi ko alam ilang beses inirit tong lalaking to. Kung baga sa ano hindi mo alam kung kulang sa aruga Hala, hindi mo alam kung ano ba gusto netong lalaking to sa buhay niya. Halos lahat ng tao gusto niyang awayin. Tandaan kasi na numero unong basher ng dalawang comedian icon si Rendon Labador. Kaya alam niyo bakit yan nambabash guys, si Rendon? Kasi gusto sumikat. Boom! Hindi na lang magsumikap sa sarili niya. Sisikat pa siya. Gumawa siya ng tamang content na ang tao magugustuhan yung content niya. 'Di ba? Maging commentator ka in a good way na hindi ka nakakasakit. Yung itatama nyo lang. Yung itatama nyo lang yung isang pagkakamali ng isang tao. Pero that doesn't justify na kailangan yung harasin. Katulad yung ginagawa ni Rendon, parang hinaharas niya na kasi. naman para sa madlang people ay isang malaking sampal kay Rendon na makita kung gaano nire-respeto at pinag-uusapan ng pagsasama ni Vice Ganda at Michael B. At eto Rendon, to tell you frankly, no, kung gusto mong respetuhin ka ng mga tao, respetuhin mo muna sarili mo bago ka mag-demand or bago ka magalit or kung sino-sino man yung mga sagutin mo na mga either artista man yan or tao or kung sino man yan kung sa pilatong ng ano sa'yo. Kasi nga, ang respeto dapat nagmumula sa atin bago natin i-apply sa kapwa. Pero if you don't respect or disrespect ang kaharap mong tao or kausap mong tao or kinokomentohan mong tao, to tell you frankly, nga. May ano ka, may kinabukasan ka, alam mo kung saan, nga, no friends at all. nila ay napakalayo talaga ng pagitan ng mga pinapatikos ni Rendon Labador kung ikukumpara sa kanya. Gayunpaman ay wala pang tugon si Rendon Labador sa pag-all out sa kanya ng madlang people. Ayan. Nga pala guys, ito kung kayo ay papapiliin, question and answer tayo today, no? Kung kayo papapiliin, sino po ang pipiliin nyo? TVJ? Michael V? Vice Ganda? Or Rendon Pasaway? Please comment down below and please don't forget to like and subscribe to my channel. This is DJK21 and telling you have a blessed day and welcome to our showbiz reaction. Okay? God bless guys. Bye! The shit up.